Mari, 220 above, matic na yan. Ito naka-class H ito guys ha. 80 volts. Tapos hindi pala naka-class H. Hindi. Natin magkamali tayo. Class AB lang pala. Nakala ko naka-class H. Sorry ha. AB lang 80 volts. Welcome to my vlog. Yun, for today's video, eto, meron tayo rito kwanto, via Grab. Una sa lahat, shoutout sa may-ari nito. From Cainta, Rizal. You know, layo. From Cainta to sa Uyo, Quezon City. Ang layo, medyo malayo-layo. Pinadala rito sa akin sa may shop ko via Grab lang. Pinagrab papunta rito. Yun, ulitin ko sir, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit nyo dito sa my shop ko or kay Solid G. Ayun, 2 Sonra na power amplifier na model V-8000. Ayan. Bali, ito, i-re-review muna natin ito guys bago i-re-repair. Lagi ko naman sinasabi yan pag may bagong unit review isang content, repair isang content, and then minsan papangatlo pa ako, nagsa-sound check pa Ayan, i-review lang muna natin bago i-repair ito. Kaya pala din na naturo din sa akin, ang issue is walang power. Na-check ko na rin ito, na-check ko na kasi nag-usap na kami ni sir kaya walang power, pumutok yung fuse dito sa may AC line. Kaya pumutok dahil merong issue sa may siguro bahala na lang, sa sunod na lang ng mga topic yan. Basta wala siyang power. Ayun, i-review dahil nga content natin is review, i-review lang muna natin ito. Ayan, ito yung front panel niya. Ibang-iba ito sa mga CE series. Kasi nga, ito Sonra ito Ayan, ito, meron siyang digital display dito. Ayan, tapos yung indication or indicator dito may ilaw dito sa may bridge. Makikita mo kung naka-bridge siya. Sa iba kasi nandun sa likod yung ilaw Ito naman sa harap Tapos power, signal, temperature. Ito may temperature and then clipping nya. Yan. Ito yung switch nyo. Tapos may laman loob. Transformer, mahaba rin, halos nasa 7 inches. Tapos, primary, 220 above, matic na yan. Ito naka-class H ito guys 80 volts. Tapos hindi pala naka-class H. Hindi. Natin magkamali tayo. Class AB lang pala. Ha? Sige. Naka-class AB lang pala. Nakala ko naka-class H. Sorry AB lang 80 volts. Yan. Pero di hamak na malaki yung amperahe or mataas yung amperahe nito. Mas malaki yung core nito, mas malapad. Tapos 020. Yan, sa mga accessories na yan. Tapos malakaw tayo sa may capacitor. Yung capacitor na ginamit is 63 volts na 15,000 microfarad. Siyempre kahit 63 lang ito, kinaya dahil nga naka-series parallel ito. Itong apat naka-series, tapos yung ang pang-apat is magpa-parallel sila. Series, and then parallel itong dalawang linya. Yan. Tapos sa output niya konti lang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 piraso or 5 pairs na C5200 and then A1943. Yan, baka sabihin nyo may mga abang, wala siya. Design talaga niya, ganyan lang. Malaki yung agwat. Para hindi siya magkakadikit, hindi siya ganun kainit. Yan. Tapos sa kabila, siyempre same lang yan. 5 pairs dito sa kabila, hindi 5 pairs dito sa may kabila. Tapos meron siyang dalawang pan dito, buga. Tapos dalawang pan sa exhaust. Back panel, teka lang, ikutin ko lang. Ngayon, ito, naikot ko na yung back panel nya.
sa may output, naka binding post, and then naka speak on. At tulad din sa ibang mga amplifier, naka binding post and then speak on dyan. Tapos sa input nya, same lang din, siyempre. Ano ba ba? Input male and then female na XLR. Tapos ito yung switch ng mode nya ng stereo, parallel, and then bridge. Wala lang siyang katulad sa iba na sa mga CE series na yung sensitivity, grounding, yun yung wala lang niya. Low pass, high pass, yun wala. Ito lang sa mode, stereo mode, bridge, parallel, and then bridge lang. Ayan, angas. Balik natin sa may harap. Ayan, ang harap na. So ngayon sa naman ito sa watts niya, hindi lang ako sigurado. Titingnan ko kung may mahanap ko dyan sa paring Google or basta makuha ko ng kung ilang watts ito. Sa mga nakagamit na nito at nakakalam sa watts nito, paki-comment nyo na lang dyan sa may comment section kung ilang watts yung itong Tucson Rana V8000. Ayan. Yun na, yung issue nga nito, walang power. Pag-check ko, chinik ko na nga, kaya ito may mga balat-balat na. Kasi nag-check ako ng, akala ko mga kabli-kabli lang. Siyempre, kailangan mo sa urine Tapos, putok yung fuse. Ito, napalitan ko na ng fuse to sa likod. Kasi wala siyang fuse dito. Yan, wala siyang fuse dito, kaya yung bumigay, ito yung AC line nya. Ayun, merong problema rito sa mainboard. Akala ko nga nung una transformer Kasi pagpalit ko ng fuse, pag on ko, ilaw yung iwagang ilaw natin. Kaya sabi ko, baka transformer. Kaso lang nung kinalas ko itong supply dito papunta sa may board, nawala yung ilaw. Ibig sabihin, good yung transformer, ito may problema. Hindi natin alam kung isa-isahin ko na lang yan. Basta sa sunod na lang na topic yan, yung kung paano ko siya i-repair. Dito na lang yung video natin kasi wala naman na-review lang naman to abangan nyo na lang sa susunod yung pagre-repair ko nito. Ayun, ulitin ko sa mga nagdadala rito sa akin, medyo malayo yung lugar na nakarating pa rito or magtitiwala, minsan di na pupunta rito via na lang Grab or ano mang kanyan, yung courier yan maraming salamat kahit paano trabaho ko. Kahit tambak na. Yun, hanggang dito na lang. Promotion bago tayo magtapos, siyempre. Shop natin, number 41, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook and then YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre, ayan, may makikita kang button dyan sa gilid, yung bell button. Ayan, yung kampana. Yan, pinutin mo yan. Kapag napindot mo na yan, may lalabas diyang all. Yan, may lumabas sa all. Yan, pinutin mo yan. Ayan, napindot mo na. Napindot mo na yan, sigurado, mabibisit ka. Alam mo kung bakit? Kasi nga, araw-araw ako nag-upload ng walang kwentang video. Kaya araw-araw ka mabibisit. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.